Ma'am, para sa'yo ma'am, sino yung the best? Duterte kami. Duterte. Kasi noon maraming mababait, walang shabu, walang, di ba? Bawal ang shabu, tapos may mga curfew, dapat siya na lang talaga. Thank you ma'am. Hindi, parang wala lang. Kung sakali po, ano po bang mensahe nyo kay PBBM? Kay Duterte. Kay PBBM po? Ay, kay Marcos? Opo. Bumaba na lang siya. Wala rin naman eh, di ba? Sayang boto natin. Diba? Ako? Okay, thank you ma'am. Hi ma'am, magandang araw. Ma'am, kali-survey lang po. Ma'am, kung kayo po ang tatanungin, para sa inyo ma'am, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Kay Tatay Digong or si PBBM? Kay Tatay Digong ako. Bakit po ma'am si Tatay Digong? Marami siyang nagawa. Okay ma'am, salamat. Marami po siyang nagawa sa ating bansa. Ngayon kasi kay Bongbong, dapat si Bongbong ayusin din naman niya yung bansa natin. Kasi nakita mo, dapat lalong tumaas yung mga bilihin. Iba pangako naman niya na ibaba niya. Ngayon, tignan mo naman, puros mataas, walang buyer. Kumbaga apektado rin yung ma'am. Apektado din po kami. Kasi yung iba kasi noona na nila yung mga pagkain. Kami wala. Ano po yung mensahe niyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka nakikinig siya. Sana ko kahit papaano tignan din niya kung kaming mahihirap. Bigyan niya po kami ng kumbaga halaga ba. Baba niya yung mga kahit konti lang sa mga bilihin, lalo na sa bigas. Pero kinikita na lang namin, lalo sa akin, ilan ang anak ko, 8. O kinikita namin, kulang pa. 8 anak? Nag-aaral pa yung mga... Nag-aaral pa po sila. Yung kinikita ko namin dito, kulang pa sa mga sa pagkain na lang kulang. Nagre-rent ba kayo dito ma'am? Okay. Renta ng bahay, renta ng pwesto. Renta lahat. Okay. So, kamusta naman po ang buhay-buhay ma'am? Sa ngayon talagang gipit na gipit kami. Dahil nga bagsak wala kaming sabihin, kulang yung kinikita namin, kulang sa pamilya. Pa. Nakikita nyo naman siguro, nasusurvey nyo naman. Okay ma'am. Okay, salamat ma'am. Sa opinion ma'am. Sana makarating sa ating Pangulo para... Sana nga po, para mababigyan niya man kami ng halaga. Kasi siyempre, binoto rin ho namin siya para... Siya pa lang ginoto nyo. Kaya maasa kayo na talagang... Kasi nangako na yung pangako niya, sana po pa rin niya. Ay, parang naiiyak po kayo. Naiiyak kayo lang? Siyempre ho. Sa buhay. Mahirap po ng buhay. Sana nga ho. Ito pa rin niya ho. Okay, thank you ma'am. Thank you ma'am. Ito yung business ni ma'am mga kabayan, yung mga punda, tsaka... Kailangan nyo ng punda. Mga bedsheet. Mga bedsheet. Ayan. Thank you ma'am. Dito tayo mga kabayan, no? Naluha, no? Kadami ng kanyang pinag-aaral. 8 anak niya? Oo. So, hi sir, magandang araw. Sir, pwede ka ba namin sir makuha na ng opinion sir? Tungkol po sa ating PBBM at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para po sa inyo sir, sa kanilang dalawa, sa loob ng 2 taon, sino yung nakikita nyong the best na namuno? Duterte lang. Bakit po sir? Well, kasi talagang siya lang the best president sa naranasan ko. PBBM, no comment. Sir. Kung sakali sir, meron po ba kayong mensahe sa ating PBBM? Pag-usaya niya, saka maliwanag niya yung binibintang sa kanya. Ayun lang. Okay, salamat sir sa opinion sir. Yes, sir. Ito si ma'am. Pre. Hi ma'am. Ma'am, opinion lang po ma'am tungkol po sa ating PBBM at Tatay Digong. Para sa inyo ma'am, sa loob ng 2 taon, sino nakikita nyong the best na namuno? The best na namuno. Kay Digong naman, kay President Digong, mas okay naman. Pero sa ngayon kasi sa nakikita natin magulo Hindi natin pwedeng panigan yung bawat isa kasi
magulo yung sitwasyon. Yes, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am, sa opinion, ma'am. Salamat. So, ano si ma'am, kumbaga, nasa ano lang siya, nasa gitna. Salamat, sir. Thank you. Ay, ma'am. Ay, madam, magandang araw. Magkakalisorbi lang kami sana, ma'am, no, tungkol sa kung ano po ba yung inyong masabi sa pamumuno ng 2 taon, no? Kung kayo po yung mag-compare, sino po yung the best mamuno, si PBBM po ba o si Tatay Digong? Personally, totoo lang si Tatay Digong kasi gusto ko. Kasi sa akin, no, sa kanya yung mga pandemic na nangyari. Pero nagulat ako, sa kanya ko lang narinig yung salitang ayuda. Magsi-60 na po ako pero sa kanya ko narinig yun. Kay Bongbong naman po kasi ngayon, nagtataka po ako, bakit sobrang taas na mga bilihin. Awa-awa po yung mga mahirap na halos wala na trabaho. Kami, kahit pa paano, umaaray kami. Yung iba, hindi na umaaray, umiiyak na pa. Kaya, pero sinasadya ko na lang